Hello po sa aking mga ka-farmers dyan. Ito po at maglalagay kami ng palapa ng nyug o ng paklam doon po sa ating mga tanim na luya. Yan po ay ilalagay natin. Ayan po at nangunguha na ang aking kasama. Nangunguha na po si Daddy. Ayan o ng paklam. Tapos dadalhin na po natin doon sa ating luya. Ating pong luya ay nandun sa medyo baba. Hahakutin niya po yan doon. Ako po'y taga-bibilaan muna. Ayan po. Oh. Hahakutin niya doon sa may luya at atin pong ilalagay para po panangga sa init. Kasi po magtatag-araw na ay natuyo na po yung ating mga luya na nandun dyan sa baba. Kaya po tayo nangunguha. Dadalhin po natin yan doon sa baba. Ayan po. Sunod po tayo sa kanya at papunta po siya dun sa medyo baba at na may tanim nating luya. Ayan po, dyan po banda ang ating luya. Ere po ang payang-payang o din po sa ating dinaanan. At ito po, dadaan tayo dito sa kadyusan. Dyan po tayo sa gitna ng iras o sa pagitan ng mga kadyos dadaan. Ayan po. Dyan po tayo pupunta. Papunta dun sa baba. Ayan. At aalis pa po ng mga ulo ng palapa. Tapos medyo po baba, ayun, inihahagis niya dun sa baba para hindi nahihilahin ang ating mga palapa ng niyog. Ayan po, o yung paklang. Hindi ko po alam ang tawag sa inyo dyan. Basta po yan ay yung dahon ng niyog na natuyo. Ang tawag po sa Batangas ay paklang. Dito po sa amin sa Cavite ay palapa ng niyog. Ayan. Palapa po ang tawag. Ayan o. Marami na rin po. Nandito na kami sa baba at ayan na po. Ipinaglalagay na po niya dyan. Ipinapatong na sa ibabaw ng ating mga luya na medyo tuyo na po ang ating mga luya. Kaya ayan po. Ilalagay na po niya dyan. Ilalagay na po lahat. At pagkatapos po niyang malagyan niyan, ay kami po ay din naman dadaan sa way ng papunta sa ating mga pinyahan. Ayan po, hindi pa po siya natatapos ng paglalagay dyan. Lahat po ay nilalagyan dyan kasi para po nga panangga sa ating mga init ng araw. Kasi po magtatag-araw na. Ayan po. Hindi pa po natatapos. Nangunguha pa rin po siya ng paklam or ng palapa ng niyog. Ayan po. Dyan po sa may tabi din niya. Dyan po nangunguha. Ayan po ang ating mga ay malapit nang matapos lagayan ng palapa. Ayan. Natuyo na po kasi yan. Kaya po nilalagyan na ng palapa ng nyug. Dati po ay malago yan at sariwa. Kulay green ang kulay ng ating mga luya. Ngayon naman po ay natuyo na. Kaya po patungan na natin ng palapa ng nyug. Para hindi siya masyadong mainitan. Kaya po yan ay nilalagyan yan. Yan po ay panangga sa init. Kasi po magtatag-araw na, pagdating po na malapit ng umulan, ayan po ay ating tatanim po ulit dyan. Para mas dumami pa ang ating luya, yung ating luya na tanim. Ganun po ang ginagawa namin. Para po dadami siya ng dadami. Yan po, hindi mo na po natin ibibenta. Kasi po ay kakunti pa. Pinaparami pa po ang ating luya. Ayan, pagkatapos po dyan, ay dito naman kami sa medyo baba ng ating mga tanim. Ayan, dito po tayo. Ayan. Diyan po naman siya kukuha sa medyo baba na yan ng mga palapa ng nyug. At ilalagay pa rin po niya dyan hanggang sa yung lahat na po yan ay malagyan. Ayan po, dito naman tayo sa may tanim natin na mga pinya. Yan naman pong pinya natin na yan. Ayan po yung ating inalis doon sa ating mga namunga ng pinya. Yan po ang ating mga tanim. Ayan po, malinis na. Nalinisan din po yan. Yan po, pinagtaniman natin yan ng mga pinya. Ay tinaniman po natin naman yan ng ating sitaw at saka po ng ating mga okra po ng nakaraan. Yan po, dyan po kami nagtanim. Yan po may mga tulos, yan po ay sitaw ang ating itinanim. Diyan naman po sa baba na yan na wala pong tulos, yan po naman ay mga okra. Yan po ang ating mga saging o nandyan po sa medyo tabing yan ng ating mga tanim na mga ampalaya. At dati po ay ampalaya tanim dyan, saka po sitaw at ngayon naman po ay ayan. Pinya naman po ang aming itinanim dyan. Ayan po, nalinisan na din yan.
Yan po mga pinya, buhay na po. Yan po mga posting yan ay pinagpostihan natin ng ating anuhan ng ating sitaw. Diyan po gumapang ang ating sitaw sa mga poste na yan. Ayan po. Ito pong mga walang poste, yan po ay pinagtaniman ng okra. Ayan. Ayan po ang ating mga tanim na pinya. Yan po ang tinatawag nating salo doon sa ating pinya na namunga. Yan po ay itinatanim. Ayan, dito naman po kami dadaan, oh. Ayan, dito banda sa may ilat. Papunta doon sa kubo. Ayan po. Sa dinadaanan ito, meron naman po yung mga gawaing walis. Ayan po, oh, papakita ko sa inyo yung mga gawaing walis. Diyan po kami nakuha. Ayan po, ang tawag po dyan ay irok. Ayan po ang irok na ginagawang walis. Ayan po. Marami po tayong makukuha dyan na libre. Hindi na tayo bibili. Basta masipag lang po tayo. Maggagawa tayo ng walis para hindi na po tayo bibili. Mas matibay po yung walis na yan na ginagawa. Tapos ayan po, may kawayan, no? Marami na rin pong pwedeng kuhanin o magulang na. Malaki na po. Ayan po ang ating mga kawayan. Ayan, dito naman po tayo dadaan sa ating may mga tanim na pinya na bumubunga na. Ito po yung ating unang tanim na pinya na napanguhanan na po natin dati. Papakita ko naman po sa inyo. Ayan po, dito po ang daan. Ayan, dito. Ayan po, dito na sa pinyahan tayo. Ito na po yung mga tanim natin na unang tanim na pinya na bumubunga na. Sa bungad po ay ito, hindi pa siya masyadong malalaki at hindi pa nabunga. Ayan po. Oh. Tapos ito po, yung mga bumubunga na. Yung pong medyo malaki-laki na, ipapakita ko po sa inyo. At ito rin po, medyo maliit pa po ito na may kulay pink na po, na medyo bumubuka. Ibig sabihin po noon, bubunga na po yun. Ayan, ito po, kita na siya or alsa na yung kanyang bunga ng pinya. Medyo maping-pink po. Tapos dito pa rin po banda, meron pa rin siyang maliit pa lang po na bubunga na. Meron siyang kulay pink. Yung pong bumubuka na yung kanyang mga sanga or yung mga dahon. Ganun po ang pinya. Medyo maliit pa lang po ang iba. Meron naman pong okay na. Ayan po. Medyo maliit pa po yan. Babago pa lang pong umaalsa. Ayan po. Mga bumunga na po ang ating pinya. Ayan po. Medyo maliit pa yung iba. Pero ayan po, babago pa lang. Meron naman pong medyo alsa na or malaki na. Yan po ang ating pinyahan. Ayan po. Ayan po, pakiclick lang po ng subscribe at bell button. Thank you for watching. Tama yan yung summer.